Alright mga kapatid, bilang Pilipino, nakita natin na nag-effort ang ating pamahalaan na pumunta sa Amerika para makipag-negotiation o negosasyon kay US President Trump dahil nga dun sa kanyang ipinataw na 20% tariff, no, sa mga produkto ng Pilipinas na ipapasok natin o i-export natin sa Amerika. So tayo ay nagpunta doon, ang ating Pangulong Marcos, mga tol, nagpunta doon para makipag-negotiation. At umuwi siya, mga tol, na ito ang kanyang bitbit. Nabawasan ng 1% na tariff yung 20%, kaya naging 19%. Habang inimpose naman ni US President Trump na magiging open market ang Pilipinas at magkakaroon ng 0% tariffs, mga kapatid, no? Doon sa mga produktong ipapasok naman ng Amerika dito sa Pilipinas. Well, hindi naman din siguro sa lahat ng produkto ng Amerika, pero ang sabi kasi ni PBBM is para sa mga automobile o mga vehicle na ipapasok ng Amerika dito. Pero yan ang ating pag-uusapan, mga tol. At pwede kayong magbigay din ng inyong komentaryo, ng inyong reaksyon dito nga sa naging negosyasyon ng Pilipinas at ng Amerika at napababa nga sa 19%. Actually, kung titignan mo, parang alam mo yon, kung ikaw ay isang ordinaryong Pilipino, mga tol, no? Halimbawa, tayo mga ordinaryong Pilipino, from 20% naging 19%, 1% lang ang binawas, tapos sa Amerika 0%, para lugi naman nata tayo diyan. 'Di ba? Kasi yun talaga ang pumasok sa isipan ng maraming Pilipino. Kung makikita ninyo sa social media, mga tol, 'di ba? Napakaraming mga nagbibigay ng komento. Halimbawa na lamang ito, mga tol, kung nakikita ninyo rito sa screen natin. Senator Panfilo Pinglacson, mga tol, nagbigay din ng komentaryo. Basahin natin. Sabi rito, 19% versus zero tariffs is definitely not the most fair deal between decades-old friends or allies like the US and PH. Well, agree ako doon, mga tol. Talagang matagal na nating allies, matagal na nating kapartner etong Amerika. No? Panahon pa, mga tol, nang binili tayo ng Amerika. Kung babalikan natin ang history, binili tayo ng Amerika, mga tol, sa Spain. 'Di ba? Binili nila tayo, kaya nga nagkaroon ng Treaty of Paris, mga tol. 'Di ba? Tapos etong mga bandang 1930s, 1935 lang, mga tol, na pinayagan tayo ng Amerika na magkaroon ng sarili na nating gobyerno, pamahalaan, mga ganyan. So tuloy natin. Sabi rito, that proposal is the worst insult that a host can throw at his guest. Maybe it is time for us to look for other trade partners. Diba? Dito makikita mo, gagalit si Senator Ping, mga tol. Yan, no? Sabi rito, on Wednesday expressed his displeasure over the result of the bilateral meeting between President Ferdinand Marcos Jr. and United States President Donald Trump in Washington. After the meeting of the two leaders at the White House, Trump said the Philippines agreed to provide a tax-free access for certain US products coming to the Philippines. Sabi nga ganun, mga automobile daw, mga tol. Ano ba yung mga ine-export natin sa Amerika, mga tol? No? So dito, ang ine-export natin, mga tol, kadalasan mga semiconductor, mga ganyan, mga microchip o mga food, mga ganyan. So dito, binigyan tayo ng 19%. Na kung titignan mo, parang wala naman nagbago pero tatanggihan pa ba natin yun, mga tol? Wala rin naman tayo magagawa. 20% versus 19% Kahit anong gawin natin, di ba? Hindi na tayo pwedeng Pero yun nga parang hindi masyado tayong binigyang halaga o hindi masyado tayong pinahalagahan o binigyan ng special treatment man lang ng Amerika. Kahit na napakatagal na nating magkaibigan o allies, mga tol, no? Kung titignan lang ninyo, well, hindi naman natin inaano rito si PBBM. Paulit-ulit na sinasabi ni Trump na si PBBM daw ay tough negotiator, sabing gano'n di ba? Tough negotiator daw. Pero ito para sa akin lang naman, no? Kumbaga parang sa umpisa pa lang, di ba? Anong masasabi mo sa pagdating ng Amerika?
We love them. 'Di ba? Gumaganon-ganon pa si Trump, mga tol. Parang ano eh, parang binobola na lang niya si PBBM, mga tol eh. Tol, sa akin lang naman binobola eh. Kasi mga tol biruin mo napaka-importante rin sa Amerika yung location ng Pilipinas. Napaka-importante sa Amerika niyan, mga tol, di ba? Kasi nga binabantayan din nila yung expansion ng China. Kasi para din sa kanila yun eh. Interest nila yun, mga tol eh. Naglalagay sila ng EDCA sites dito sa Pilipinas. Doon nabagamit naman natin para maprotektahan din ang ating sarili. Pero malaki din ang interest dyan ng Amerika, mga tol. Diba? Papasok sila rito ng kanilang mga militar eh. Pero sana man lang, di ba, ay hindi ganito ang ibinigay. Sana man lang, mga tol, binigyan man lang tayo ng, alam mo yun, yung tipong wala ka na masasabi. Ginawa man lang sana ng 15%, at least mas mababa doon sa naunang 17% tariff na ipinataw sa atin, mga tol. Kasi kung titignan nyo eto. Ayon dito sa balita, mga kapatid, mula rito sa Net25, Japan at US nagkasundo sa 15% tariff rate. Biruin mo yun Japan at US, mga tol, nagkasundo sa 15% tariff rate. Kaya sabi rito sa report, ipinagmalaki ni Prime Minister Shigeru Ishiba na ibinaba sa 15% ang tariff ng US sa mga produktong mula Japan matapos ang kasunduan nila ni President Donald Trump. Biruin mo yun, mga tol. Di ba sinasabi, mga kapatid, ni PBBM sa mga automobile, zero tariff. Di ba? Hindi kaya eto lang, mga tol, naiisip ko lang hindi kaya sa atin dito ang mga iba pang mga car manufacturing? Diba? Kasi mga tol, bukod sa Amerika, mga automobile ng Amerika, like for example, Chevy, Ford, diba? Yun yung mga sasakyan ng Amerika, diba? Pero ang pinakamabenta rito sa atin, mga tol, mga Japanese car. Yan, Chinese car, mabenta na rin ngayon dito sa atin. Korean car, Hyundai, diba? Kia, mabenta rin sa atin yan, mga tol. Pero may mga taripa. Yung mga na yun, mga sasakyan na yun. Hindi kaya sila, mga tol. Ito, sa akin lang naman bakit yung mga sasakyan ng Amerika zero tariff? Ba't kami may taripa kami? Di ba? Pwede sa atin. Imagine that, mga tol. Pero wag naman sana, mga tol kasi babenta naman sila rito di ba? Chinese car mura. Mura mga Chinese car, BYD, yung iba pang mga kanta, GAC, mura yung mga ganyan Chinese car. Pero dahil nga zero tariff, etong mga sasakyan ng US, magiging sila, no? Kumbaga parang competitive na sila sa presyo. Mas magiging mura yung presyo ng mga tawag dito ng mga sasakyan na galing sa Amerika, mga tol. Ngayon, lagi naman may nagsasabi kung maganda naman ang produkto ng Pilipinas kahit na may taripa yan babayaran din naman ng Amerika yan mga Amerikano din naman na magbabayad diyan Pero imagine that, mga tol. Ang mga produktong ipinapadala ng Pilipinas dito sa Amerika is hindi naman exclusive na sa Pilipinas lang makukuha. Wala tayong ganon, yung tipong exclusive made in the Philippines, di ba? Na wala kang mabibiling ganyan sa ibang bansa, mga semiconductor, hindi ka makakabili niyan sa Japan, sa Singapore, sa Vietnam, sa ibang bansa hindi ka makakabili, sa Pilipinas ka lang makakabili niya, kaya no choice ka kahit taasan ng taripa. Wala tayong magagawa. Sa Pilipinas lang tayo makakabili. Hindi. Yung mga produktong ine-export natin sa Amerika is mabibili rin nila yan sa ibang bansa. No? Kung merong sigurong bansa na mas mababa sa atin ng taripa, baka doon sila kumuha o baka madali lang nila tayong palitan, sa madaling salita, mga tol. Kaya kung ikaw tatanungin sa tingin mo, no? Patas ba o fair ba ang naging pagtrato ng Amerika, mga tol, dito sa atin? No, hindi natin inaano si PBBM, mga tol. Ginawa naman niya lahat na magagawa niya 'Di ba? Hindi siya yung mga tol, dapat nating kamuhian o dapat nating pagsabihan, mahina ka pala. Hindi, mga tol Si Trump yun Siguro naramdaman ni Trump doon sa pakikipag-usap ni PBBM sa kanya. Kailangan ng Pilipinas tayo. Kailangan ng Pilipinas sa mga produkto ng Amerika. Kasi kapag naramdaman 'yon, mga tol, halimbawa nakikipag-negotiate ka, gusto mong bumili for example ng isang bagay. Gusto mong bumili at ipinakita mo doon sa binebentahan mo, sa binibilhan mo na talagang gustong-gusto mo yung bagay na 'yon. 'Di ba? Hindi ka na makakatawad. 'Di ba? Wala na.
wala, talo ka na agad doon sa pakikipagnegosasyon mo. Hindi ka na makakatawad kasi alam niyang bibilin mo yun eh. 'Di ba? So ganun mga tol siguro yung naramdaman dito ni President Trump o ni US President Trump. Naramdaman niya siguro kay PBBM na kailangan natin ng mga produkto ng Amerika dito sa Pilipinas. 'Di ba? Kaya yun lang yung ibinaba niya, 19% lang. Binawasan niya lang ng 1%. 'Di ba? Ngayon mga tol, si PBBM ba mahina rito? Ginawa naman niya eh. Kung merong sa inyo magsasabi, hindi, mahina ka. Hindi kayo pumunta doon, kayo makipag-usap kay Trump. Eh ganun si Trump eh. 'Di ba? Ganun si Trump eh. Siguro malaki ang bagay na tawag dito, napakinabang ng Amerika dito sa Japan, kaya ganito ang ibinaba, no? 15%. Talaga mas mababa to kaysa sa atin. Ito, panoorin natin ng bahagya o maikli lang naman itong balitang ito mula rito sa Net25. Ipinagmalaki naman ni Prime Minister Shigeru Ishiba na 15% na lamang ang taripang ipapataw ni US President Donald Trump sa mga produktong galing sa Japan. We have agreed to have the additional 25% rate imposed since April this year on motor vehicles. So sa mga motor vehicles na pinag-uusapan nila, which is importante yan sa Amerika mga tol. 本年4月以降に課された 25% And automotive parts bringing the total including the existing rate to 15%. の追加関税率を半減し、既存の税率 We を are the 含め first country in the world to achieve such a reduction in tariffs. So una silang bansa sa buong mundo na gano'n ang nakuha. Iba rin naman kasi mga tol ang technology ng mga produkto ng Japan. Makikita mo talagang kailangan ng Amerika. Tulad nga nung sinabi ko kanina mga tol, hindi exclusive sa Pilipinas na hindi ka makakabili sa ibang bansa ng mga semiconductor. Mabibili rin nila yan sa ibang bansa eh. Tapos ano ba yung ini-import natin sa kanila? Yung mga finished product na. 'Di ba? So kung titignan mo, mura nilang makukuha sa atin kasi mga semiconductor lang 'yon. Tapos kukunin naman natin sa kanila ng mga finished product na. 'Di ba? So mas mahal natin makukuha sa kanila kasi finished product na. Eh kung 0% tariff mga tol, di mas magiging ano 'yan? Mas magiging mabenta yan sa mga Pilipino, for example, kasi nga mas mababa na magiging presyo ng mga bagay na ganun. O halimbawa na lang mga tol, mga gadgets na mula Amerika, 'di ba? Halimbawa Apple product, mga ganun. 'Di ba? Mas mababa na nating mabibili kung sakasakaling 0% tariff. O kaya yung mga kotse nga, mga ganyan, vehicle, mas mababa nating mabibili. Pero yun nga lang, 'di ba? Baka naman magtampo yung ibang mga car manufacturing company rito. O bakit yung mga sasakyan ng Amerika zero tariff? Ito, tawag dito sa amin meron. Wag naman sana, no? を用意いたしました。世界に先駆け、数量制限のない自動車。 Ayon sa mga eksperto sa trading, malaking tulong ito sa gobyerno ng Japan, partikular na sa automaker sector nito. Isang bansang Japan sa nangungunang export partners ng Estados Unidos pagdating sa mga sasakyan. Samantala, inamin naman ni trade negotiator Ryosei Akazawa na hindi isang simpleng negosasyon ang nangyari. Subalit ang nasabing kasunduan niya ay ginawa para sa interes ng dalawang bansa. Nilinaw din niya na hindi kasama sa negosasyon ang pagtapya sa taripa ng mga produktong agrikultura na manggagaling sa Japan. So hindi kasali yung mga agriculture products, no? Ang ano lang is yung mga vehicle. Batay niya ito sa proposal ni Trump na investment over tariffs muna. 簡単な交渉ではあり It was not a simple negotiation, but today we reached an agreement that serves the interests on both ま countries. せんでしたが、しかし、緊密な日米間の協議を通じてですね、構築をされた相互理解と信頼関係を基礎として、 On the basis of the mutual understanding and trust built through the close consultations between us. 本日両国の国益に資する合意ができたと、そのことについては大変喜ばしいことであるというふうに思っております。今般の合意には The agreement 農 does 産 not include a reduction on any tariffs from the Japanese 品を side, 含め日本側の関税を引き下げることは含まれ including て those on おり agricultural ません。 products. でこれはまさにで This follows the idea of investment over tariffs proposed to President Trump. すね、2月の首脳会談において、総理からトランプ大統領に提案をした関税
by Prime Minister Shiba より their 投 meeting in 資の考 February. えに沿ったものです。 Alright mga kapatid, ano ang inyong masasabi dito sa mga balitang ating napanood? Ano ang inyong masasabi mga tol? Again hindi ito pag-insulto sa ating presidente na unlike doon sa ginagawa ng mga mahina pala si PBBM o si Duterte ang ganyan-ganyan mga tol, di ba? Ang problema kasi pinupolitika agad pero kung titignan ninyo mga tol, wala sa atin kasi yan Diba nasa Amerika yan, nasa pulisiya ni Trump yan mga tol Ang nakakalungkot lang, matagal na natin silang kaibigan pero ganito lang ang ginawa ng Amerika sa Pilipinas mga tol. Yun yung nakakalungkot na part. Diba? Anong masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.